Pabor po ako sa pag-iimbestiga ng Kongreso sa mga fake news at ito'y nanggagaling umano sa mga narco-vlogger, pogo-vloggers or mga gumagamit po ng social media. Kaya ako'y pabor dito kasi yan po yung tinuturing kong napakalaki ng epekto sa kaalaman ng taong bayan kasi po ang social media ay worldwide. Sa buong mundo napapanood, nakikita. Ngayon, kung laganap at ginagawa nila yung intentional, sinasadya na fake news sa kanilang sariling interest at political interest, kawawa naman po ang mga mamamayan. Nagiging biktima at wala namang kalaban-laban. Nakakasira sa ekonomiya at sa imahe ng Pilipinas at ng mga Pilipino kung dito nanggagaling sa Pilipino ang fake news. Okay? Kaya ako po sinasabing pinanindigan ko at ako'y sumusuporta dyan sa investigasyon para maipakita ng Kongreso na meron tayong cybercrime, merong cyber libel, meron tayong mga batas na dapat ay pinapairal at iniingatan ng mga gumagawa ng fake news. Okay? Kaya suportahan natin mga kababayan ang investigasyon ng TRIDE Committee, Committee on Public Order and Safety, Committee on Public Information and Information and Technology at iba pa dyan sa Kongreso. Lalo na ho kung talagang ma-identify sino itong narco and pogos vlogger. Ibig sabihin tagapagtanggol ng mga illegal na gawain. Yan ang posibleng nagpapakalat ng fake news. Fake content, fake news sa kanilang mga platform sa social media. Nakakabahala po yan. Okay? Kaya ako po pinaninindigan ito. Ito'y matapos din, may mga nagtatanong sa akin, Sir Mike, anong opinion mo dyan? Sir Mike, parang tahimik ka dyan sa isyu ng investigasyon. Ako, nakikiramdam lang po ako. Dahil nagsimula na nga po ang pag-iimbestigang yan, ako ay nagsalita na rin na kailangan ito para maipatigil. Pero sabi niya lang iba dyan na mga nag-PPM sa akin, Mike, anong masasabi mo? Merong ilang vlogger. Naku, yan na. Meron daw ilan po na mga vlogger na tumututol at tinutulig sapa. Binabanatan pa itong Kongreso dito sa gagawing investigasyon. Wow. Dahil baka daw or lalabag daw sa karapatan ng pamamahayag ay kalokohan po yan. Alam nyo, ang kalayaan, demokrasya at kalayaan sa pamamahayag, yan ay sinasabi naman ng batas, karapatan natin. Pero may limitasyon. Pag sumobra, nakakasira, sinisira at fake news talaga, yan po ay may pananagutan. Kaya ako, ayoko ng pangalanan kung sino-sino yung mga vlogger na bumabati ko sa Kongreso dahil nag-iimbestiga sa fake news, ay baka sila yung nagpe-fake news, kaya ayaw nila. Hindi po totoong pinipigilan ang malayang pamamahayag. Hindi po kayang ipatigil ang malayang pamamahayag dahil yan ay nakasaad sa saligang batas. Freedom of expression, freedom of assembly, yan po yung mahalaga, yung kalayaan ay nandoon. So malaya kang maghayag ng anumang saloobin mo, pero merong limitasyon. Merong accountability. Kaya, again, yung pong mga tumututol dito, kung yung iba nga daw, yung isa nga parang abogado pa. Sabi, anong klaseng abogado yan? Anong klaseng abogado ka kung tututol ka sa investigasyon in aid of legislation? At bakit ka tumututol dun sa nag-iimbestiga para maiwasan ang fake news? Ma-identify kung sino nagpapakalat nito. Wala kang malasakit sa kapakanan ng mga tao, ng mga viewers na ginugoyo nila, pinapaniwala nila sa kailang fake information, fake content, fake news. Okay, kalokohan naman yan. Ay, ayoko ng pangalanan. Baka po may interest na iba yan. Baka may protection na yan. O baka kasapakat ng gumagawa ng mga fake news. Hindi po pwedeng argumento yung malayang pamamahayag kung talagang fake news ang ginagawa ng isang tao. Kailangan protektado rin ang mga maliliit
ang mga may kahinaan na ating mga mamamayang Pilipino sa buong bansa dahil sa pamimake news. Yung mga professional, mga nakakaintindi ng sitwasyon, dead sa kanila yung fake news. Alam nila ang totoo at hindi. Kahit dito sa aking mga subscriber at followers at mga viewers, alam na alam nila kung ano ang ating sinasabi rito. Pero yung mga gumagawa, sinasadya, marami po talaga. Lalo na po yung madalas below the belt ang sinasabi. Hindi makataong pagsasalita, hindi makataong paghahayag, paggamit ng kanyang karapatan. Minsan may pananagutan din. Kaya nga merong cyber libel. So, ang gustong alamin ng Kongreso, itong cyber libel ba, mahina pa? Cyber libel ba na ipatutupad yung batas na ito? At bakit binabaliwala ng mga nag-fake news at fake content? Marami po yan, hindi lang sa political issue. Kahit sa showbiz, maraming fake content sa showbiz lalo na. Maraming artistang sinisira ang buhay para lang makakuha ng views, para lang kung anong interest. Maraming pinapatay kahit hindi pa patay, pinapatay na nila para lang masyak ang tao makakuha ng views. Yan po'y karumal-dumal na gawain. Pinipake news, pinipake content para lang sa kailang interest. Para lang makakuha siya ng maraming audience. Ayan po ay kasalanan at yan po ay hindi makatao. Kaya inuulit ko, pabor na pabor po ako sa investigasyon ng Kongreso para makontrol, maipagbawal at ma-identify ang gumagawa ng fake news. Ang mga bumabatikos dyan, wala silang malasakit sa kapwa, pang sarili lang. Ang bumabatikos dyan at idinidiin, mawawala ang karapatan sa pamamahayag, malaking kalokohan yon. Another na panluloko yan. Another fake news yan. Panay-bagong panlililang yan. Ang kalayaan ay obligasyon at karapatan, pero merong limitasyon. Pag sumobra ka, mananagot ka na. Ayan. Kaya, good luck. Congratulations sa mga congressman. Huwag kayong matakot. Huwag kayong padala sa grupong mga naninira sa inyo dahil sa isyong ito. Trabaho nyo yan. Dahil kayo gumagawa ng batas. Yung mga abogadong tumututol dyan, yung mga abogadong bumabatikos dyan, pansariling interest lang ang kanilang pinapairal. Hindi interest ng mga viewers, hindi interest ng mamayang Pilipino, hindi interest sa national security ng bansa. Kasi ang fake news, fake content, yan ay magiging threat sa national security ng bansa, nakakasira sa ekonomiya, nakakasira sa demokrasya, walang dudulot na kabutihan ang fake content, fake news na ginagawa ng mga individual na mga vloggers. Managot kayo. Dapat sa mga kinaukulan at sa ating batas. Okay? Please like and share. Paki-share po ninyo at like po ninyo ang video ito para makarating. Panindigan natin, suportahan natin ang investigation na ito para hindi malinlang ang mga mamamayang Pilipino.